In the heart of Manila, there existed a luminary in the field of education, Mrs. Violi Soriano. Her tale was one of dedication and passion, woven across 3 distinct chapters in the tapestry of her teaching career. The first chapter began in 1991 when Mrs. Soriano assumed the role of an educator at Manuel Roxa High School. For 14 years, she cultivated young minds, fostering an environment where knowledge flourished and dreams took root. Her classroom was a sanctuary of learning, where students not only absorbed academic wisdom but also imbibed the values of integrity and perseverance. In the spring of 2005, a new adventure awaited Mrs. Soriano as she transitioned to Potogo High School. Though her tenure there was relatively short, lasting from May 6, 2005 to January 10, 2006, the impact she made was profound. Her passion for teaching and her commitment to the betterment of her students continued to shine brightly. Then, in 2008, the final chapter unfolded as Mrs. Soriano graced the halls of Tubagon High School. From January 3, 2008 to December 11, 2023, she became an integral part of the school's identity. Her classroom, adorned with knowledge and adorned with inspiration, became a hub of intellectual growth. Mrs. Violi Soriano was not merely a teacher, she was a guide, a mentor, and a pillar of support for her students. Her years of service left an enduring legacy, touching the lives of countless individuals. As she concluded her teaching career on December 11, 2023, retiring from Tubagon High School, the community bid farewell to a beloved educator. The corridors may have emptied, but Mrs. Soriano's influence would forever echo in the achievements of her students and the warmth of the memories she created. Her journey, spanning over 3 schools and more than 3 decades, was a testament to the transformative power of education and the profound impact one teacher could have on the world. Meron akong isang katangian na nakikita kay Mami Violi. Yan, pwede kong i-describe sa kanya. Yun yung pagiging sweet ni Mami Violi, ni Ma'am Violi. Kasi sa tuwing nagkikita kami dyan sa hallway, sa tuwing nagkakasalubong kami dyan sa new building, lagi siyang nangangamusta. And then, yung feeling ng nanay talaga, mararamdaman mo sa kanya. Hindi naman sa kasama, pero yung araw-araw na encounter ko kay Mami Violi, lalo na kapag nagbibigay siya ng pagkain, ayan, nagbibigay ng pagkain, tapos sa tuwing nangangamusta siya, yun, yung everyday presence ng nanay, talagang mararamdaman mo sa kanya. Kasi ito personal experience talaga hindi ko naramdaman na sa tunay kong nanay. Pero kay Mami Violi, yun yung naramdaman ko sa kanya na hinahanap mo sa isang nanay. Umiyak daw. So, ayun, Mami Violi, Ma'am Violi. Nagulat naman ako na bigla ka na lang umalis. Yung pala, retirement mo na pala, ma'am. So, good luck, God bless, good health, and alam ko namang hahaba pa buhay mo mga hanggang 120. Kasi alam kong napakabait mong tao, Ma'am Violi. Sobrang sweet mo talaga. And I hope na saan ka man dalhin ng tadhana, lagi ka magtagumpay. And also, Mami Violi, lagi ka na lang mag-isip ng mga bagay na magpaparelax sa'yo. Yan. Magparelax na hindi ka na mapapagod. Basta lang, ma'am, good vibes. Happy lang sa life. Love lots. Yan, si Mami Violi, mabait yan eh. Mabait, unawain, at sobrang lambot ng puso. Maunawain lalo na sa part ng bata. Even sa amin, mga teachers, then sa mga bata kasi minsan siya na talaga yung nag-aabogado sa amin na ipasa yung bata kasi ganito, lahat ng kwento ng buhay ng bata. Kakwento niya yan para maipasa namin. Personal na karanasan, minsan yan, nagiging iyakan ko yan minsan. Madalas actually, nagiging iyakan ko yan kasi ninang ko yan eh. So pag may problema, sa kanya talaga kukwento, tapos pangaral, gano'n. So pagdating naman dito sa school, sa trabaho, kapag may mga event tayo, di ba? Yung mga table setting, yan. Ayun, medyo siguro malilimit tayo doon. Kasi talagang forte niya yun eh.
kapag ka may mga ganyang ano na, pagdating sa pagkain, ang table setting natin, ang skirting, ayun, kanya yan. Pag sinabi natin skirting, Ma'am Violi, tatak Ma'am Violi talaga yan. Ayun, ma'am, maraming salamat from the start, actually, simula nung napunta ko dito sa Tibagan High School, kayo yung naabutan ko. Maraming salamat sa pangaral, sa lahat ng mga ginawa ninyo para sa amin. Kahit minsan nagagalit kayo sa amin, pero pagkatapos po nun, parang wala lang nangyari. Hey, Ma'am Violi, musta? Ang coordinator na laging nagme-maintain ng kanyang waistline, 22. Ageless pa rin si Ma'am Violi. Super sexy pa rin and still beautiful. Never kong nakita yan na talagang stress. Si Ma'am Violi is laging smile under stress. Okay, so good health palagi yan si Ma'am Violi. And siguro pag sinabing Ma'am Violi, nakakonect na sa kanya yung word na na mapagmahal, mapag-aruga. Meron siyang yung idea na yung kapwa ko mahal ko ba 'yon? 'Yon. Okay, which means na talagang if there is a person na nangangailangan, willing to help, extending hand palagi na dyan si Ma'am Violi. From advices hanggang sa mga finances, go-to person yan si Ma'am Violi. Ang mensahe ko sa inyo, Ma'am Violi, I know na marami pang plans si God sa inyo, together with your family, as a mother. Now you end your chapter being a teacher inside the classroom, being a coordinator sa mga tele teacher inside this Tibagan High School. But I know sa labas you will be always and continuously be a teacher to everyone that you already, and you will be touching hearts and lives. Ma'am Violi, more power to you. May the force always be with you. Okay, stay sexy and beautiful. Mwah, mwah, chup, chup, mwah. Violi, I miss you. Yan si Ma'am Violi. Mababa ang loob niyan. Lapitan mo lang yan. Bigyan mo ng problema. Kwento mo ng problema. Iiyak yan. Tapos maya-maya papautangin ka na niya. Madali mo siyang mauto. Konting yakap, konting halik, konting himas. Yung pera niya, kahit yun na lang pera niya, pag ang kausap niya, nangangailangan ng pera, ibibigay niya yung last money niya, makatulong lang siya sa tao. Nangangailangan. Ganyan niya si Ma'am Violi. Masyadong generous, lalo-lalo na sa mga kapwa guro natin dito sa Tibagan at mga kasama natin mga janitors and mga guards, no? Si Ma'am Violi, away-bati kami niyan eh. Mamaya magkaaway kami, bukas makalawa, bati na kami para kaming tanga. Bato rito, batuhan doon, padyak dito, padyak doon. Si Mahot dito. Hindi ako kikibo. Hindi na ako kikibo. Pero hindi rin niya ako matitiis. Babatiin din niya ako. Konting yakap, konting lambing. Ay na naman, close na naman ulit kami. Lakwatsa na naman. Ganyan na kaming dalawa ni Ma'am Violi. For so many years na pagkasama namin dito sa Tibagan, napakasaya naman ang experience ko with her. Siyempre, and also sa mga teachers na kasama natin dito. Kaya nga hindi ako umaalis dito sa Tibagan kasi napakababait ng mga guro, mga kasama natin dito. I love Tibagan talaga. Hindi ko malilimutan dyan kay Ma'am Violi kasi pagka meron akong kinainisan o galit ako sa isang tao, yan yung taga-awat sa akin. Yan yung taga-pigil sa akin. May isang istorya na pinasasalamat ko sa kanya. That time, dahil kung wala si Ma'am Violi, siguro nasa malaking problema ako at baka nakakulong pa ako, kundi dahil sa kanya siguro ayun, yun ang babagsakan ko dahil gigil na ako doon sa taong kausap ko. Pinipigil ko lang yung galit ko, but still dahil nandun si Ma'am Violi at parang siya yung guardian angel ko, siya yung nagsumisenya, siya yung umaawat, siya yung pumipigil sa akin, wag. Yun ang nagdala sa akin para makontrol ko yung galit ko tsaka yung sarili ko na saktan o whatever ang magawa ko doon sa isang tao. Kaya thankful talaga ako nandyan siya. Kundi, nako, malaking problema ang kakarapin. Frenny, kahit retired ka na, miss kita. Wala na akong
kasama, tsaka kasabay umuwi, tsaka kumain. Wala na akong kasabay umuwi. Wala na rin akong ihahatid hanggang doon sa kanto nila. Namimiss ko yung part na yun. Kahit pagod na akong mag-drive, pipitin pa rin minsang ihatid siya, lalo na pag umuulan. Yun ang namimiss ko doon. Tsaka yung banding namin, kami-kami ng mga na Sir Joel, ng mga ibang cohort. Siyempre, minsan sa esena namin doon sa Pakuti. Ngayon, nung nawala siya, medyo tahimik na kami. Hindi na katulad ng dati na tawanan, puros kalokohan. Dahil nabawasan kami ng isa, medyo seryoso na lahat dun sa faculty namin. Ma'am Bioli, love you, miss you. Si Ma'am Bioli, para sa akin siya ang ating second one. Yes, tama yun, no? Kasi lahat talaga, pag may occasion dito, siya yung nangunguna na mag-ayos, magluto, mag-skirting, yan talaga yung mag-table setting. Pag kakain tayo, di ba parang nasa restaurant ka talaga pag siya yung mag-table setting. Di ba mga Baga, sinasabi natin may dignidad kapag nagtrabaho. Kaya ngayon maninibago tayo kasi wala na siya. Kasi sinisiguro niya na parang talagang anak tayo na chine-check niya kung kompleto tayo, nandiyan ba lahat, kung nakakain ba si ganito, si ganyan, kailangan yung patawag, yung tayo. So, ganun ka maaalalahan si... ang maasikaso talaga si Ma'am Bioli. Tsaka para sa akin siya yung taong walang damot talaga. No? Parang lahat ng pwede niyang i-share, mula sa pagkain hanggang sa pwede niyang maitulong. So yun talaga yung Kaya nga siya, di ba tinigol ang ina ng... Ay, Correct. siya na ina ng Nakakawa siya ang Tsaka tulong nakikinig mo. talaga. Kinabas. Kahit sinong lumapit sa kanya, binibigyan niya. O kahit hindi niya kilala hanggang sa hindi na siya bayaran, okay Okay lang. Tsaka siya yung pa nagbenta, hindi na naningil. Oo. Talagang mabait talaga siya. Kahit kahit utangan mo, hindi mo bayaran, okay na sa kanya. Tsaka masipag talaga siya sa trabaho. Go with the flow. Yes. Ay, hindi makikita na parang nag-sign ng age kasi dahil na yung lakas niya, dahil pa nga na tayo nga nagkakaramdam ng rayuma, si Ma'am Bioli atin, hindi ko narinig na Kumain na sa sakit yung ganito. tuhod, Ganyan, no? sumantalang tayo. Yearly 45 daw siya. Like siyang 45 years old lang. So, ganun talaga ang... Kasi siguro dahil sa ano na rin, Sexy pangakilala pa rin, sarili. di ba? Oo. Talagang parang... Slim. Kumain ng konti, ng marami, hindi tumataba. Ayun. So, ang message lang talaga natin. Ano message mo sa kanya? Ako, para kay Ma'am Bioli, kung maraming salamat Nasa sa lahat kama. ng Charis. memories na na-build natin, sa mga tulong mo sa amin, sa mga paggabay, sa mga aral, sa mga advices, kahit sa personal na buhay, tungkol sa aking pamilya, sa aking anak. Mamimiss ka namin. Actually, ngayon pala, miss ka na namin. Maraming salamat sa lahat ng iyong nagawa para sa amin. Sa akin naman, dadagdagan ko lang yung sinabi ni Ma'am Janet. Na, Ma'am, ngayon na retired ka na, no, sana i-enjoy mo na talaga yung buhay mo. Yung kumbaga sabi mo nga, ngayon ka magliliwali kung saan ka pupunta. Dahil, yun nga, hindi ka natali sa trabaho, kaya marami ka ng oras para sa sarili mo. So yun ngayon, asikasuhin mo na yung sarili mo, no? I-enjoy mo yung buhay mo bilang isang retiree, no? Ingit nga kami. Lola. Lola, yes. Ingit nga kami sa'yo kasi ikaw, ano ka na, pahinga ka na, kami andito. Pwede mo na ba magpahinga, Mara? Ay, hindi naman, Mars. Sa farm na lang natin. Sa farm na lang. Puro reels na rin si Mama, Bioli. invite mo kami sa farm. Oh, Mari. Ayan, so we're all grateful syempre na naabot na natin si Ma'am Bioli. Nakatrabaho natin siya dito. So, yun yung mga qualities kanina na binanggit natin. Talagang mamimiss din natin yung Ma'am Bioli. Saka yung isang kaya mo lang yan, basta may time talaga siya, sasama siya. So, yun yung mamimiss ko sa kanya. Saka yun nga, wala talagang damo din sa katawan niya. Yun ang sobrang matatanda ko talaga. So, kahit naman retired ka na, nandito naman kami, pwede mo kami isama sa farm. Dito lang kami. So, thank you. Thank you, Ma'am Thank you, Ma'am Bioli. Bioli. Happy retirement! Happy retirement. May lalarawan ko si Ma'am Bioli. Siyempre, nakikita natin siya yun na mabait siya. Then may malambot na puso, madali ring lapitan,
kahit naman saan school, kahit sino yung lumalapit sa kanya, parang ako lang din, kahit medyo short din sa budget, basta matutulungan yung ibang tao, okay lang sa kanya. Tapos, generous din siya, lalo na pagdating sa pagkain, na syempre parang katulad ko rin. Small din siya but terrible. Then, may malambot talaga siyang puso, no? Lalo na sa kapwa. Yung hindi ko malilimutan na sinabi niya sa akin na ngayon dapat maging medyo matigas na ako. Kung baga, hindi ako basta-basta magtiwala sa ibang tao. Kasi yung ibang tao na akala mo okay sa harap, and then pagtalikod mo, sinisiraan ka, kahit yung pagsira sa'yo hindi naman totoo. No? So, sana, ganun din siya, kumbaga, alamin muna ang totoo. Parang tayo rin lahat, kailangan alamin muna natin ang totoo, wag basta maniwala sa sabi-sabi. Yun ang hindi ko palilimutan sa kanya. Ma'am, maiksing mensahe para kay Ma'am Bioli. Sa totoo lang, ma'am, namimiss kita or namin, lalo na ako, kasi naiintindihan mo lahat yung minsan nagsasabi ako sa iyo kung bakit halimbawa na-late ako, ikaw lang ang umintindi sa akin. Meron din umintindi sa akin yung mga isa or dalawa kong kapatid. Sabi ko nga, parang i-65 mo na yung pagre-retire mo, kasi syempre kahit may mga pinagdaanan tayo, no, may mga tampuhan din, syempre mas nangingibabaw yung nasa loob mo, no, para totoo na tumutulong ka, kahit sino tinutulungan mo din, lalo na yung nasa paligid mo, yung kumbaga yung mga hindi na nakakakain minsan, pati may estudyante, parang magkapareho tayo kasi. Tapos yung minsan yung mga utility din, kapag lumalapit, mamimiss ka din nila. So, sana ma-enjoy mo yung ngayon, kasi magre-retire ka na or mag-retire ka na, ma-enjoy mo na. No? Okay na yung naiambag mo sa school. Ma'am Bioli, I love you, I miss you, and take care always. Thank you lahat sa lahat ng mga payo mo. Today I heard my favorite song on the radio. I closed my eyes and saw a first hello, and then I saw the time we fell in love in each other's arms. I opened up my eyes and you were gone.